Ika-16 na kabanata. She really is like a sister to me. Hindi man kami related by blood pero, ang pagmamahal nila sa akin ng pamilya niya ay tunay. Welcome back Ate Ganda. Naputol ang yakapan namin ni Agnes dahil nabaling ang tingin ko sa bumati sa akin. Paglingon ko sa gawi nila 5 nakangiting binatilyo, sa kadalaga ang bumungad sa akin. Si Marlo, Rashid, Noman, Cheche and Joy, ang mga batang tinuring kong mga kapatid. May dala silang banner, bulaklak pati balloons ang mga ito. Luhaan ang mga ito habang nakatingin sa akin ngunit may mga ngiti din sa labi. Agad akong dumipo sa kanilahad ang mga bisig para sa yakap nila. My babies.my adorable babies are here, saad ko sa kanag-uunahan na ang mga luha sa aking pisngi. We miss you Ate Ganda. Sabay-sabay silang lumapit sa kayam-akap sa akin. I can't help but be emotional while hugging my babies, kaya naging tuloy-tuloy ang pag-agos ng mga luha ko. I never expected this surprise from them. I'm so happy to see my babies again. Akala ko kasi may pasok sila ngayon, hindi nila ako masusundo pero andito sila. Andito para salubungin ang Ate Ganda nila. I love these kids so much. Sila yung naging inspiration ko noon para pagbutihin ko ang pag-aaral. Sila ang naging sandalan ko nung mga panahong nalulungkot ako dito sa Manila. Makasama ko lang sila sa kwek-kwekan noon, masaya na ako. Simpleng papuri lang nila sa akin parang may humahaplos na sa puso ko. Kaya nung nakapagtapos na ako, pinanggako ko sa aking sariling tutulungan ko sila. These kids means a lot to me, gagawin ko ang lahat matulungan ko lang silang 5. Now, I am the one supporting them in their studies. In exchange they have to do good in school. Kailangan nilang mag-aral ng mabuti para makapagtapos sila. Sobrang miss ka po namin Ate Ganda, naluluhang sabi ng mga ito. Thank you babies, miss ko din kayo sobra. Si Marlo na dating astigin ay medyo mahiyain na ngayon. Ganun din si Rashid pati Noman, mga binatilyo na kasi. Ang dating malusog na si Cheche ay nagbawas na ng timbang pati si Joy naman na payat noon ay medyo nagkalaman na din ngayon. Ang bilis talaga ng panahon, dati ang liliit pa nila. Ma'am, the car is ready outside. Naputol ang kamustahan namin nang may lalaking lumapit sa akin. Nakasuot ito ng itim na polo shirt na hapit sa katawan. He looks strict and intimidating. I'm Falcon, ako po yung pinadalang bodyguard ni Sir Nate, para sumundo sa kamaghahatid sa inyo sa hotel na tutuluyan nyo. Kaya pala stricto, trained ni Castillo. Hindi pa rin nagbabago si Nathaniel. He is still the organized Major Nathaniel Castillo. Kumusta na kaya ito ngayon? Stricto pa rin kaya? Hi Falcon. Ganting bati ko sa kanya. Thank you for coming but I can't come with you. The kids are with me. Kakain muna kami sa labas bago ako pupuntang hotel. Pakisabi na lang kay Nate na salamat. Hindi ko pwedeng iwan ang mga bata sa kasasama na lang sa kanya. I want to treat the kids, and spend some time with them bago ako maging busy ulit sa trabaho. Tsaka bukas din uuwi na ako sa isla, magpapahinga muna ako doon bago babalik dito para magsimula sa bago kong trabaho. You can bring the kids, Doc. There's a reservation for you and the kids, the resto nearby your hotel, he said but still there's no changes in his reaction. Seryoso pa rin ito, gaya ng mukha ng amo nila. Is it okay if I will bring these kids with me? Are you sure? I mean I can bring them to other resto if. Nakakahiya naman kay Doc Divine, parang sobra naman yung treatment nila sa akin. Hindi naman ako ganun ka-espesyal para sa ganito. It's fine, Doc. I'm instructed to bring you and your company to the hotel or to the resto as you wish. May maliit na ngiti na gumuhit sa labi niya. Okay, I agreed. Pagtingin ko kay Agnes para itong lutang na nakatitig lang kay Falcon. Kung hindi ko pa ito pasimpleng siniko hindi ito gagalaw, umayos ka. Oh hi. Agnes nga pala, kaibigan ako ni Doc Mara. Single and ready to mingle. Pakilala niya sabay lahad ng kamay sa lalaki. Falcon looks shocked pero tinanggap niya din naman ang kamay ni Agnes. Falcon, tipid niyang pakilala sa sarili sa kabinitawan ng kamay ni Agnes. Ayaw pa sana ng babae pero ako na ang humila sa kanya. Ako yung nahiya para sa kanya. She looks like a giggling teenager na ngayon lang nakakita ng gwapo.
Sinabihan ko mga bata na sumunod kay Falcon habang nakasunod kami ni Agnes sa kanila. May mga kasama pa si Falcon na tumulong sa pagdala ng mga gamit ko. May prayer reveal. Pulong ni Agnes sa akin. Anong? What do you mean? Naguguluhan kong tanong sa kanya. Para kasi itong lutang na ewan, may pa-prayer reveal pang nalalaman. Anong sekreto mo Mar, lahat na lang ata na associated sa'yo mga gwapo. Yung Nate ba na sinasabi mo yummy din? Gaya niyang si Koyang nasa harapan. Hindi ko alam kung sinasadya ba ni Agnes na lakasan ang boses niya para marinig ni Falcon. What the heck Agnes? First day ko palang hakalmahan mo muna ang bunganga mo, saway ko sa kanya. Andito na kami sa parking. Pinasakay na ni Falcon ang mga bata sa isang sasakyan, ako naman dito sa kabila dahil hindi na kami kakasya doon. Falcon, may pick-up line ako sa'yo, sabi ni Agnes nang magsimulang umusad ang sasakyan, feeling close sa lalaki kahit ngayon lang sila nagkakilala. Batuhan tayo ng pick-up line para hindi boring ang biyahe. Falcon, pipino ka ba? Tawag niya kay Falcon kaya napalingon ito sa amin. Nasa passenger seat ito katabi ng driver, kaming dalawa naman ni Agnes sa likod. What? Sabihin mo bakit? Nakangising sabi ni Agnes sa kanya. Mukhang napipilitin man pero sumunod pa rin ito. Bakit? Seryoso niyang sabi halos mag-isang linya na ang kilay niya. Ang cute cucumber, mo cash. Aniya sabay mayenhing hawi ng buhok niya pero deadma si Falcon. Anong pinagsasabi nitong si Agnes? Gusto kong matawa sa kanya pero pinipigilan ko lang. Nagkatinginan pa kami ni driver saka nakita ko ang pinipigilan niyang ngiti. Ha? What do you mean by that? Masungit na sabi ni Falcon. Pick up line yun, ta naman. Meron pa ako English kasi panay ang English mo, basta ang sabihin mo lang why o bakit, okay. Mag-isip ka din ng pick up line mo para batuhan tayo. Tamad na tumango si Falcon sa kanya saka tumingin sa harapan. Falcon, asin ka ba? Bakit? Napipilitang tanong ng lalaki. Cause I like you alat. Boom. Napansin kong pinipigilan ng driver ang sariling matawa pero si Falcon diretso lang ang mukha habang nakatingin kay Agnes. Gusto kong sawayin si Agnes baka magalit si Falcon pero tinanguan ako ng driver na tila sinasabing hayaan lang. Falcon, unan ka ba? The heck? Bakit? Kasi tululaway ako sa'yo. Doon ko na hindi napigilan ang tawa ko. Pati ang driver ay gumalaw din ng balikat na parang natutuwa sa reaksyon ni Falcon sa banat ni Agnes. O ikaw naman Falcon, susog ni Agnes sa kanya pero hindi kumibo ang lalaki. Paimpol kong siniko si Agnes pero umiling lang ito sa akin. O sige ako na lang kung ayaw mo. Falcon, baril ka ba? Bakit? Paputok naman kahit isa lang. What the hell Agnes? Si Falcon namumula na ang likod ng tenga dahil ayaw paawat ni Agnes. Ang dami niya pang pick-up lines. Tawang-tawa kami ng driver sa kanya pero si Falcon mukhang napipikon na. Aawatin ko na sana si Agnes nang biglang nagsalita si Falcon. Agnes, yellow ka ba? Kinikilig si Agnes, umayos pa ito nang umupo sa kamarteng inipit ang buhok sa tenga niya. Pati ako ay umayos din, hinihintay kung anong karugtong ng pick-up line ni Falcon. Bakit? Pabibi niyang sabi. Lumingon si Falcon kay Agnes, magmaliit na ngiting gumuhit sa labi, niya na nagpatulala ng slight kay Agnes, nagblush pa ang babae saka kulang na lang kunin, ang mukha ni Falcon palapit sa kanya. Bakit, Falcon? Kasi gusto kitang, baniti niya, saka malagkit na tumingin kay Agnes, gusto kitang ihampas sa pader. Doon gumuho ang pangarap ni Agnes. Laglag ang balikat saka kulang na lang ay maiyak. Natahimik ito saglit pero nang makabawi, mabilis niyang binutukan si Falcon dahilan kaya malakas itong napamura. Ikaw kaya ihampas ko sa pader, gago ka, panay ang hampas niya dito pero nang aasar lang nang tumawa si Falcon sa kanya. Woman. Stop, nakangising saway ni Falcon, alam niya kasing napikon si Agnes sa pick-up line niya. It's just a joke. That's the only pick-up line I know. Dinala ko na si Agnes pabalik sa upuan niya saka pinanlakihan ng mata. Tumahimik din naman ito pero halatadong hindi pa rin naka-move on sa pick-up line ni Falcon. Tahimik kami buong biyahe hanggang sa napansin kong may inayos na monitor si Falcon sa harapan niya. Nahati ang screen sa dalawa, ang isa ay sa kalsadang dinadaanan namin, ang isa ay itim lang.
Paimpol kong inikot ang paningin doon ko napansin ang kamerang nakatutok sa akin. Muli kong tiningnan ang monitor, walang makikita sa kalahati ng screen. Hindi naman siguro gumagana itong camera na nakatutok sa akin Pero bakit feeling ko may nakatingin sa akin? We're on the way to Will Run Resto boss. Doc is with me, the kids are on the other vehicle with Milo. Will Run Resto. I felt something tug inside my chest. May naalala ako bigla sa pangalan ng resto na binanggit ni Falcon. We will be there in 5. Boss, yeah. I already informed them, your friends are waiting there. Siguro si Nate ang kausap ni Falcon. Iniwas ko ang tingin sa kanya saka tumingin sa labas. Ang dami na ding nagbago sa Manila. Mas dumami ang naglalakihang mga building pati mukhang dumobile din ang dami ng sasakyan. We're here Doc. Imporme ni Falcon, tinapunan niya ng tingin si Agnes pero inirapan lang siya nito, inis pa rin ang babae sa kanya. Nasa tapat na kami ng resto, pagkababa ko ng sasakyan agad kong inangat, ang tingin para tingnan kung tama ba ang narinig kong pangalan ng resto kanina. Will Run Resto nga ang pangalan. Maganda ang pagka-design ng building, sa labas palang mukha ng mamahalin. Well lighted and very welcoming, pero nakapagtataka lang na mukhang walang ibang customer sa loob. Ate ganda, dito tayo kakain. Managhang tanong ni Cheche sa akin. Tumango ako sa kanya sa ngumiti. Ang mahal dito ate, pang-artista lang ito. Doon na lang tayo sa Carinderia ate, mapapagasto pa kayo, nakakahiya. It's fine, si ate ang bahala. Sinenyasan ko si Agnes na mauna na sila ng mga bata. Pumalik ako sa loob ng sasakyan dahil naiwan ko ang handbag ko nung bumaba kami. Hindi ako lumabas agad ng sasakyan. Hindi ko alam pero bigla akong kinabahan. Parang bigla na lang lumakas ang tibok ng dibdib ko habang nakatingin sa pintuan ng resto. Feeling ko may nakamasid sa akin. Is it because of the name of the resto? Or am I being paranoid again? May kumatok saka binuksan ang pintuan ng sasakyan. Are you okay Doc? Si Falcon, back to his intimidating aura again. I'm fine, Falcon. Kinalma ko muna ang sarili bago ako muling bumaba. This way, Doc. I stopped as soon as we reached the entrance bago ko pa may hakbang ulit ang mga paa ko biglang may sumigaw. 1, 2, 3, and then followed by the rolling of the drums. Napahawak ako sa dibdib sa gulat. Mabilis akong nahawakan ni Falcon sa braso pero muntik, ding matamba ng para itong napasong binitawan ako. I'm sorry Doc. Baka may magalit at mawalan pa ako ng trabaho. Halos pabulong niya ng sabi pero kalaro pa din sa pandinig ko. 1, 2, 3, go! Muling sigaw nung lalaking sumigaw kanina sa kaisa-isang lumabas, ang mga lalaking nakamask saka nakakap pati naka-shades. 6 silang lahat hindi ko makita ang mukha dahil natatakpan. Nakasuot sila ng puting t-shirt na hapit sa katawan, khaki shorts and white sneakers. May pabulaklak na nakabitin sa leeg sa kabiglang sumayaw. I was shocked first pero napangiti ako nang sabay-sabay silang kumembot. Ang lalaki ng katawan pero in fairness ang lalambot. Ang garap ang gumiling ng mga to pati matambok ang mga pangupo. Pati ang mga bata ay tuwang-tuwa din. They are clapping their hands while looking, them men dancing. Si Cheche at Joy Joy ay nakisabay pa sa sayaw. Si Agnes naman ay wala nang malagyan sa kilig niya. After their dance number isa-isa silang lumapit sa akin pati sinabit ang bulaklak sa leeg ko. They all look familiar to me, their build and their height. And in fairness ang babango nila. Halatang mamahalin yung mga perfume na ginamit. Welcome back, Doc Mara. Sabay-sabay nilang bati sa akin. Kumaway pa ang mga ito na parang bata saka nag-uunahan pa sanang lumapit, para yamakap sa akin pero biglang may lumitaw. May isang lalaking nakamask, naka-shades pati nakakap din na gaya nila ang lumapit sa akin. May dala itong bouquet ng white oriental lilies. Tiningnan ko ang mukha niya pero hindi ko ito maaninag. Welcome home, Langga, he said. I froze, but before I could speak up he already turned his back me. His build is familiar, his body and his sexy ass. The hell Mara. Sa dami-daming dapat mapansin yung pangupo niya pa talaga. But wait, what? Did he just call me Langga? No, I just misheard it, right?
I was about to call him to say my thanks for the bouquet he gave me, but before I could utter a word he faced me again and greeted. It's been a while Langga. Finally you're here. Panipik. I stilled. Parang biglang napako ang paa ko sa sahig saka hindi ako nakagalaw. Am I hearing it right? This guy in front of me right now called me Langga. Isang tao lang ang tumatawag sa akin ng ganun maliban sa mga magulang ko. It's like I'm back to the old days. Dama ko ang biglang paglakas ng tibok ng puso ko, na kulang na lang ay kumawala ito sa aking dibdib. Inilibot ko ang tingin sa mga kalalakihang sumayaw kanina na tahimik ngunit nagtutulakan ang mga ito. Ang mga bata pati si Agnes, nakatingin lang din sa akin. I am surprised, really surprised. Siya ba itong nasa harapan ko? I want to speak, pero walang salitang gustong lumabas sa bibig ko. Parang bigla ding nablangko ang utak ko. Ang sabi ko noon, ayos na ako, kaya ko na. Na kung sakaling magkita man kami ayos lang. Hindi maiiwasan dahil yung mga kaibigan niya ay naging kaibigan ko din sa sandaling paninilbihan ko sa hospital ng mga Kastilyo. But now that I'm here in this situation, I don't know how to react. Ilang hakbang lang ang layo niya sa akin pero hindi ko maklaro ang mukha niya dahil sa mask, pati shades na suot niya. Pero sigurado akong nakatingin siya sa akin. Sa likod ng salamin na suot niya dama ko pa rin ang intensidad ng titig niya. I was about to move forward, but then the men moved and blocked my way. Kunot-noo akong tumingin sa kanila pero hindi ko makita ang reaksyon ng mga mukha nila. Para silang mga guard na gustong protektahan ang lalaking bumati sa akin kanina. Hindi ko na ito makita dahil nakatago na sa likuran nila. Magsasalita na sana ako ngunit bago ko pa man magawa biglang may tumikim sa aking likuran. Paglingon ko nanlaki ang mga mata kong tumingin sa lalaking bagong dating. Tumaas ang isang sulok ng labi nito at pilyong commandant. Akin. Pinuka ko ang aking bibig para magsalita pero muli ko din tinikom. Dahil hindi ko alam ang sasabihin. He doesn't look surprised, mukhang amused pa itong nakatingin sa akin. It's like alam niya na ngayon ang dating ko. Nabaling ang tingin niya sa mga lalaking sumayaw kanina maya-maya ay umangat ang isang kilay saka nakakalokong ngumisi. Matatalino ba kayo? Seryoso nitong tanong sa mga lalaki. Pagtingin ko sa kanila agad kong napansin ang pagkayem ng mga kamao nila. They looked confused by the way their body reacted. Kulang na lang ay sugurin si Gaden ngunit biglang nagsalita si Agnes sa gilid. Mga guys, bakit ang dapat isagat doon? Sabi ni Agnes, pabebe pa itong kumaway sa bagong dating. Pick up line yan, ni Kuya. Gago. Sabay na nagmurahan ang mga ito, akala ko susugurin nila ang bagong dating pero sabay-sabay silang sumagot. Matatalino ba kayo? Ulit niya, halatang napipilitan pero sabay-sabay pa ring sumagot ang mga ito. Bakit? Paglingon ko sa lalaki, ngumiti ito sa akin, muling commandant. Pagkatapos ng aasar na bamaling doon sa mga lalaking naghihintay ng sagot niya. Ang dami nyo kasing alam. Mahabang katahimikan, pero bigla na lang sumagot si Agnes, ang mga bata. Boom! Pains, kayo mga koys. Hindi ko napigilan ang sariling matawa nang malutong siyang minura ng mga lalaki. Akmang lalapitan siya ng mga ito pero hindi natuloy nang dumiretso siya sa akin. Surprise! Nakalahad ang dalawang kamay niya. Sa akin. Yeah right, indeed it's a surprise. Gaden, ang lalaking madaming alam sa buhay ang siyang nasa aking harapan ngayon. May dala itong bouquet ng bulaklak pati nakangiting inabot sa akin. The gorgeous and smart doctor is in the house, finally. He greeted. May iiyak na naman ito, excited na ako. Anyway, how are you Doc Mar? Lalo kang gumanda and look that hair so beautiful, malawak ang ngiti nitong bati sa akin. Pag-abot ko sa bulaklak mabilis niya akong kinabig pati niyakap. Ang bango naman this doctor, amoy states. Pasalubong naman dyan, kahit snow lang. Shut up! Nakangiti kong saway sa kanya, mahina ko pang hinampas ang braso niya. Montenegro is back to being childish again. Ang ganda pati ang sexy mo na lalo Tsaka ang kines, walang pores. Pwedeng-pwede maging modelo. Ano payag ka nang maging modelo nung bib ko? Here he goes again. Kung makapuri wagas. Ano naman kaya ang nake nito, kung makapuri parang hindi kami nagkita nung nakaraang buwan sa Amerika.
Sabayan mo lang ako, sabi niya na kaming dalawa lang ang nakakarinig, kaya nagtataka akong tumingin sa kanya pero lalo niya lang akong kinabig. Feeling close talaga tong kuyang janitor, delivery guy, yaya, bodyguard pati iba pa. May pagseselosan lang tayo. Trip mo? Tanong ko sabay tulak sa kanya palayo sa akin, dahil mas lumakas yung murahan ng mga lalaki sa likuran ko. Mukhang naghihilahan pa ang mga ito pero nang lumingon ako sa kanila agad din namang umayos. Lumang ka ata ngayon, ang sabi may afam ka dong boyfriend. Kasama mo na ba? Balita naman dyan, sa halip ay sagot niya sa akin. Marahan niya pang pinisil ang balikat ko, urging me to ride with his trip. Umirap ako sa kanya bago ako nakangiting sumagot. Sira ulo ka, hindi ko kasama. Pero susunod yun alam mo na, that guy is super clingy. Ayaw akong mawala sa paningin niya. Mahirap na baka masalisihan, walang tiwala si Afam sa mga noipi, sabay ko sa trip niya dahilan para malakas itong tumawa. He still didn't change, siya pa rin ang siraulong gadan na nakilala ko. Siraulo yet friendly. Ayun oh. Ayaw ko mawala sa alembong ni Mara. Doc Mara lang kakalembang si Afam, sabay kaming nagtawanan dalawa. Nag-appear pa pero agad ding umayos nang makitang hindi man lang nakisali sa tawanan namin ang mga lalaki. I can feel that they are annoyed, kahit hindi ko makita yung mga mukha nila. Si Gaden ang isa sa unang lumapit sa akin noong mga panahong malungkot ako, kailangan ko ng karamay. Siya din ang nangungulit na nagdadala sa akin ng kung ano-anong pagkain. Siya din ang dahilan kung bakit ako nagkaroon ng koneksyon sa Castillo Meds, dahil siya ang nagsabing may kakilala siya doon. Supposedly sa hospital ni Narans ako magpa-practice ng profession ko, pero dahil sa pangungulit niya sa akin, doon ako napunta sa Castillo Meds. Na siyang naging dahilan kung bakit nakilala ko ang mga kaibigan niyang makukulit. What if hindi ko tinanggap ang offer niya sa akin noon, maging ganito ba kami ka-close sa isa't isa? Mukhang may sapak lang tong si Montenegro, pero kahit nung nasa Amerika ako, bigla na lang itong sumusulpot sa akin doon para kamustahin ako. Tara upo na tayo, aniya sa kainal alayan ako papunta sa table namin, pero ilang hakbang pa lang ang nagawa namin nang biglang may muling nagsalita sa likuran. Let go, Montenegro, a baritone voice stopped us from walking. Paglingon namin ang seryoso sa kastriktong mukha ni Hendrik kasama si Major Nate ang aking nakita. Kunot ang mga noo nilang nakatingin kay Gaden ngunit agad din nagbago ang ekspresyon nila nang mabaling sa akin. Kuya, Major. Nakangiting bati ko sa kanila. Nagulat man ako sa biglaang pagdating nila pero masaya ako pati muli ko silang nakita. Hendrik and Nathaniel in their intimidating and strict aura as usual. They're on their casual business attire giving both of them this classy and authoritative look. Mukhang galing pa silang dalawa sa opisina at napadaan lang dito. Welcome home, Mara, si Kuya Hendrik ang unang bumati. Nagulat pa ako nang bigla lumapit ito sa kayam-akap sa akin. We miss you here. Are you okay now? Ngumiti ako pati tumango sa kanya. Years past Kuya Hendrik is still Kuya Hendrik, masungit pa rin, seryoso, pero sobrang bait nito sa akin. He never failed to check on me kahit saglit lang akong na-assign na doktor doon sa mall nila. Sunod na bumati sa akin si Major Nate, mabilis na yakap lang ang ginawa niya. He's always like that. Kahit noon pa, he always put distance. Mukhang may kinatatakutan. Mom is excited to work with you again, Doc Mar. After that short talk, pinagitnaan ako nilang dalawa sa kakunot noong tinapunan nila ng tingin ang mga lalaking nakahilera, bago ako dinala sa mesang nakahanda para sa amin. Si Kuya Hendrik pati Nate ang nakaupo sa kabisera, sa magkabilang side si Gaden pati ako. Katabi ko si Agnes na halos hindi na gumalaw dahil kanina pa nakatitig kina Kuya, Nate pati Gaden. Ang tatlong lalaking bagets ay nasa side ni Gaden, habang si Cheche and Joy ay nasa kanan ni Agnes. Mga alipin dali, may dagdag order ako, nakangiting tawag ni Gaden doon sa dalawang lalaking sumayaw kanina. Hindi ko pa rin makita ang mukha dahil hindi parent tinatanggal ang nasa mukha nila. Napansin ko ang pinipigilang tawa ni Kuya pati Nate. They both looked serious but I know they are just suppressing their smiles lalo na nung inaasar na ni Gaden yung lalaking tinawag niyang alipin. What's the best seller in this resto? Agad kong napansin ang paninigas ng katawan ng lalaking kumukuha ng order,
Pero agad din umayos pati kinuha ang papel saka ballpen sa bulsa niya. Grilled oyster with spicy Tarragon butter with white wine sauce, sagot nung lalaki. Masarap ba yun? Saan ba ang chef niyo gusto kong makausap? Mukhang hindi naman yan ang sinabi niyang bestseller nung huling kain namin dito. Brute, make it fast. You're annoying? Bulong-bulong nung lalaki. Pero hindi ko alam kung bulong ba dahil dinig naman namin. Minumura mo ba ako? Gusto mo bang matanggal sa trabaho? Sagot ni Gaden pero nakangisi pa rin. Hindi sumagot ang lalaki pero dama ko ang tinatago niyang inis. Hindi ko alam pero feeling ko magkakakilala lang sila ni Gaden. The way he speaks it's like he is teasing the other guy.